Sa gitna ng Laguna Lake ay mayroong isla na kung tawagin ay Talim Island. Pinakamalaking isla sa Pilipinas na matatagpuan sa isang freshwater lake. Dito humahayo ang ating mga manggagawa at kapatid mula sa lokal ng Angono Rizal. Paano nga ba nila pinagsisikapan na maipagpatuloy ang gawain dito sa kabila ng maalong paglalakbay patungo sa lugar na ito? Papunta po tayo ngayon sa pier ng Binangonan. Pupuntahan natin ang isang isla na matatagpuan sa gitna ng Laguna Lake. Doon po ay meron tayong mga kapatid na hinahayuan ng ating mga kamanggagawa at kapatid na mula pa sa Angono Rizal. At maya-maya lamang po ay makakarating na tayo sa pier ng Binangonan. At doon naman tayo sasakay ng bangka papunta sa ating destinasyon ngayon. Nakasakay na po tayo ngayon dito sa bangka papunta sa Barangay Subay at kasama natin ngayon sila Pastor Sammy Bagkat, ang ating mga kapatid na kasama nilang humahayo sa Barangay Subay para ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Good morning po, Pastor. Good morning. At Good morning. sino po itong mga kasama po natin? Ayun, ito si Brother Pep, si Sister Roan, and then Sister Marga. Then yung dalawang elder nating makikisig, Ayun si Elder po. Joe, tsaka si Elderon nandun sa likod. Sila po ang mga makikisig natin kasama rito na Praise pupunta God. sa extension. Praise the Lord. Good morning po. Ayan, Pastor, ilang oras po yung biyahe po natin papunta sa Barangay Subay? Mga 30 minutes. 30 Andun na ho tayo. Medyo papasok pa siya ng kaunti. Pero tanaw na natin sa malayo yun. Kasi yung chapel natin is talaga nasa gilid lang siya. Praise Yeah. God. Anong araw po kayo humahayo doon? Ang ating mga kasama sa church pag humahayo, Sabado, nandun na sila. And then, yung iba sa kanila din na umuwi, talagang doon na natutulog. And then, yung iba, Linggo, galing pa dito, sasakay pa talaga ng bangka. Ganun talaga. Lalo na yung mga nasa staff, yung isa kong elders. Opo. So, talagang uwian siya. Yan. Tapos ang uwi niya, Lunes na. Lunes na ang uwi. Dahil sa bangka. Kasi minsan, ang bangka, alternate, medyo malayo. Opo. Kaya ganun po ang siste dito. Hindi sunod-sunod may bangka. So matagal. Kaya doon na sila nag-i-stay. Kumusta naman po yung travel po papunta doon? Hindi po ba mahirap? May mga pagkakataon, lalo na pagka may low pressure area, ganun po, apektado tayo, malaki ang alon. And then, yung karamihan naman, lagi namang banayad lang yung yan. Praise God. At ito po palang banggang ating sinasakyan ay ilan po ang capacity po na ito? Actually, dati madami ang ikinakarga dito. Naghigpit ang Coast Guard dahil doon sa accident nung nakaraan. So ngayon, 35 to 40. Tama, no? Yeah, 40 kasi mahigpit na at may mga nag-check na dyan ng mga Coast Guard going to sa destination. Ang isa sa kabuhayan ng mga kababayan natin dito ay pagbabangka. Kaya kung ating mapapansin sa paligid natin, marami napapalibutan tayo ng iba't ibang uri ng bangka. Ayan, at busy-busy ang ating mga kababayan dito para sa kanilang hanap buhay.
Andito na po tayo ngayon sa Subay Port at malaki po itong isla. At ito po ay binubuo ng 24 na barangay, pero ito po ay nahati sa dalawang bayan. 17 po sa bayan ng Binangonan at 7 naman sa bayan ng Cardona. Pero ito pong Subay Extension, kung saan merong gawain ang ating Panginoon. Ito po ay sakop ng Cardona, Rizal. Kami ang una-unang tumawid dito. Extension ito ni Pastor Philip Cortez. Ngayon, ang na-assign dito is si Brother Jonathan Cortez. Hinahayuan namin to eh. Inaabot kami dito ng alas 3 na madaling araw kasi napakahirap ng bangka dito. Napakadaming pinagdaanan sa dakong ito. Hindi biro ang mga paghayo dito. Dumadating ang point na humahayo kami dito, walang-wala kami. Kumbaga, ang labanan kasi namin dati sa paghayo dito, kung sino yung kakatukin mo at may magpapakain sa'yo, hindi ka na pwedeng magpatumpik-tumpik pa o kaya mahiya-hiya o magdalawang isip. Kumbaga, siyempre, para sa atin na mga missionary, ang Diyos ay mapagbiyaya. Hindi talaga nagkulang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Malayo at hindi madali ang paglalakbay patungo sa baryo na ito ng Subay. Pero sa kanilang pagtsatsaga ay unti-unting nabuksan ang gawain dito. Malaki naman ang naging bahagi ng pagsama sa paghayo ni Sister Roan sa isla na ito para malagpasan ang pagsubok sa kanilang buhay. Nung panahon na si Brother Pet nasa Qatar, akala ko po kasi parang magko-continuous po yung ano namin, financial status namin magiging okay. Doon pa po namin naranasan yung kawalan. Sa gitna po ng kawalan, parang inaliw ko na lang po yung sarili ko sa pagsama sa mga gawain sa loob ng church. Aalis kami ng 5 a.m., magde-devotion po kami, kasama ko yung pamilya ko, si Elder Ron. After po nun, diretso na po kami dito sa mga extension na sakop ng area na nakatalaga po sa kanya. Kaya natuto din po akong kung paano magsumama sa mga market evangelism. Kaya yun po yung nag-motivate sa akin na sumama po sa mga, mas masarap po kasing makipagtiis sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaysa namnamin yung pagtitiis ng sanlibutan. Pastor, ano po yung nagbigay sa inyo ng motivation para mabuksan ang gawain po dito? Una-una, siyempre, hinihiling natin yan sa Panginoon na tayo ay kakasangkapanin sa gawain. And second is, ang ating mahal na apostol, gusto niya lahat ay maabot ang mga tao ng salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yun ang aking pinanghahawakan sa Kanya na yung Kanyang misyon ay matugunan. At yun ang lagi kong naiisip, kahit katulugan ko. Naiisip ko yung mga lugar. Yun ang nagpapamotivate sa akin. Na kailangan, hindi tayo titigil hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pastor, malayo po itong lugar na ito. Yes. And tawid dagat pa yung biyahe. Ano po yung ginagawa niyong paraan para mapanatiling masigla ang gawain po dito? Yes, ginagawa ko as a pastor ay ni-encourage mo ang mga kapatid. Dahil ang pagbiyahe dito hindi madali. And then, ang paghayo rin dito hindi madali. At sa aming mga Bible study, nagkakaroon ako ng mga some indoctrination sa kanila na natutuhan lang din natin sa mga sugo ng ating Panginoon.
At by God's grace, siyempre, ikaw din mismo dapat buhay din. Kailangan nakikita, hindi ka malungkot, hindi ka, di ba? Kailangan bilang ikaw motivator, so kailangan mamomotivate din sila sa iyong mga magandang patutuo at payo sa kanila being a leader. Hindi lamang kalakasan sa pananampalataya ng mga kapatid ang nagiging bunga ng kanilang paghayo sa lugar na ito, kundi ang pagtugon ng Diyos sa kanilang matagal na panalangin, kagaya ng naging karanasan ni Sister Roan. Hindi ko na po inaasahan na magkakaroon ako ng anak dahil marami po kasi akong mga comorbidities po. Na katulad ng hypertensive po ako, nagme-maintenance po ako, tapos may PCOS pa ako, tapos wala na din po akong chance mabuntis dahil wala na nga po akong right ovary, wala na rin fallopian tube, tapos yung isa ko na lang natitira, puro PCOS pa siya. Kumbaga, parang ang nangyari po sa amin ay ginawa po namin kaaliwan yung paglilingkod at hindi po kami na-discourage kung dumating man o hindi. Kasi kay Brother Pet na din po galing na kung biyayaan kami ng anak, biyaya. Kung wala din po, praise the Lord. Kumbaga, hindi naman po porket kung sa amin ay hindi natugon yun, hindi naman po porke hindi yun na nangyari, ay titigil na kami sa paglilingkod. Kasi hindi lang naman po sa pagkakaroon ng anak kami pinagpala ng Panginoon. Tama po yung sinabi ng mahal na Bishop Art na ang panalangin at ang Diyos hindi na pahuhuli. Tunay. Hindi na uuna, ngunit napapanahon ang pangako ng Diyos. Kaya po nung nalaman ko pong buntis ako, hindi ko po ako naniniwala. Hanggang sa mga anak po ako, si Brother Pet, hindi po naniniwala hanggat di niya nahahawakan yung bata. Kasi para sa akin, napaka-imposible. Sa kanilang matyagang paghayo, ay unti-unting dumadami ang kanilang bilang, kaya't kinakailangan nilang maganap ng matatayuan ng bahay-sambahan. Nung panahon po na nung panahon po na magbukas dito ng gawain, kasama po sina Pastor Sam at sina Brother Atlas. Wala pa pong lupa na wala pang lupa ideal na tatayuan ng chapel. Kaya naghahanap po sila sa dako po doon sa sa dao ng quarry. Ang suggest po ng kasi ang mama ko po medyo may danda. Ayaw niya ng malayo. Ayaw niya ng malayo sa chapel, tsaka walang mag-aasikaso. Kaya ang sila nag-uusap, ang mama ko, papa ko, na, di bali, hindi ko nga rin po talaga parang, alam na dito na itatayo yung chapel. Yung sila, nag-umpisa, bali, wala pa kasi ako dito eh. Nakaalis na po ako, nakabalik na ako sa ibang bansa. Sina Brother Atlas po ang nagpasimula. Katulong po na Sister Jaja. Sila po nauna dito, nag-poste-poste lang muna. Kasi nga noon sa bisyo nga gumagastos ka eh. Yung pang sa gawain ng Panginoon na merong pupuntahan yung ginagawa mo. Kahit maliit yung ginagawa mo, may lilingapin ng Panginoon sa iyo sa mga ginagawa mo. Tsaka hindi masama na tumulong sa gawain ng Panginoon. Ano pa po yung goal po ninyo dito sa Subay Extension? Ang goal ko rito ay yung mga karatig barangay ay mabuksan. At siyempre yung ating biyahe, kung loloobin ng Diyos, next year magkaroon kami ng sariling bangka para hindi madali na maghintay pa tayo ng biyahe. Kumbaga anytime, pag may mga gawain, anytime patawag sila, makakapunta na kaagad sila. At siyempre yung bilang na nasa 30 to 40 na attendance, gusto kong higitan pa kung kayang daan, why not? Sa biyaya ng ating Panginoon, lalo na nasa season of expansion tayo. So, napakaganda ng message ng mahal na Apostol Jonathan na palaguin, abutin ang lahat at palakihin. At siyempre, manalangin tayo ng lubos sa Panginoon. Na ang Diyos gumawang makapangyarihan sa atin. Naging malaking hamon din sa mga kapatid sa lugar na ito ang pagtiyatiyaga ng mga lingkod ng Diyos na maisagawa ang gawain
ng Panginoon. Humahanga po ako sa mga manggagawa kasi kami po nakakaranas din tumawid. Nahirap po. Kumbaga, talaga nandun yung pagmamalasakit nila sa mga kaluluwa. Kaya pag po sila pupunta, parang galak na galak po yung aking puso. Dahil yun nga po, manghirap din po ng biyahe, lalo po pag may bagyo o maulan. Wala po talaga. Minsan walang masakyan. Ano po yung words of encouragement na mai-share po ninyo sa mga kamanggagawa natin, sa mga kapatid po natin na nasa ganitong sitwasyon din ng pagmimisyon? Yes, ang masishare ko sa kanila, first is unity. Gaya ng sinabi ng mahal na apostle, our late apostle, kung hindi tayo magkakaisa, wala tayong panalo. So, kailangan yung unity. Kung yung mapapansin kanina, yung mga kapatid, kikita ninyo yung kanilang pakikiisa. At masasabi ko sa aking mga kapwa kamanggagawa o sa ating kapwa kamanggagawa na magkaisa tayo ng misyon. Isantabi muna natin ang ating mga sarili, tunguhin natin ang hamon na ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. And we believe and we claim the victory. Yes, at naniniwala ako na bago darating ang ating Panginoon, ang church ay pinalago ng mainam, pinasakdal ng mainam, pinalaki ng mainam, hindi lamang sa bilang, maging sa quality ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagbubukas ng gawain ng Diyos ay hindi madali. Maraming hirap, pagtitiis, pakikipagbaka, at mga pagsubok na pagdaraanan. Ngunit gaya ng pangako ng Panginoon, na sa pagsasagawa natin at pagsunod sa kanyang tagubilin, na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ay lakip ang pangako ng kanyang mayamang pakikisama. Ito ang ating katiyakan na gaano man kalayo o kahirap ang pagsasagawa ng kanyang gawain, ay may kasiguraduhan tayo ng pagtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos na gumagawa at kumikilos sa puso ng mga taong ating napapangaralan. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito po ang Exploits of Faith. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.